Nakaabante din. Ang sakit ng mga hampas. Ugin, kailangan tumapak ng Cyclone Eye para lang makatakas sa kupunan dito ng Onyx Philippines. Flicker ay na-force kagad ni Few. Pero may next round, sabi ni Super Marco. Sama na kaya ako. Pero dito si Kyle T, si Widows Cables. Nagamit na rin yung Crimson Beacon ni Super Friends. Atras muna sila dito. Walang nagkamatayan. Grabe yung divide ng mga gantong teams, no? Parang ang sakit sa ulo. Yung parang grabe yung pasensya. Grabe yung wag mong gagamitin yung skill mo. Wag mong pipindutin. Sa sobrang dami nangyari pero wala nangyari. Wala nga akong ma-analyze eh. Nagkabitaw na ng skills eh. Pero ang gusto kong banggitin dito no, is again yung utilization ng Team Falcons with the frontliners. Yung Khalid na sinusubukang bigyan dito ng Onyx Philippines pero nandito pa naman yung kit na durable siya, sustainable siya. Kita naman natin sinustain ni Ogwin yung full burst damage ng electrifying beat si King Kong with just one quick sandstorm. Pero nararamdaman na rin yung impact nung Hilda na kanina pa paikot-ikot. Yung Chop Suey build na binabangit ni Bentix kanina. Meron siyang Dreadnought Armor, meron siyang Fury Hammer. Tapos ngayon meron na rin siyang Ares Belt. I think i-rush siya agad yung Antikyras para if ever man daanan siya ng Fanny, heavily reduced yung physical damage output dito ni Kaltizi. Pero ano to for Team Falcons, grabe din pala yung poke na kaya nilang gawin with the first kill nung Aurora. Tapos ang pinaka magiging crucial dito is kapag tumama yung mga skills lagi ni Few para bawas-bawas na agad yung mga players ng Onyx Philippines. Pero dito yung sinasabi natin na sobrang contained na yung aggression dahil hindi pinipilit. Wait lang! Ako si Kyle TC kagad ang kinuha. I mean si King Kong kagad na nakuha doon. Courtesy of Kyle TC. Ngayon naman ay atras na muna dito ang Team Falcons. Ilang segundo para doon sa pagong. Ang ganda nito, napatay kagad nila si King Kong. Oo, yung lamangan kanina, medyo lumiit na agad. Tapos sumakto pa na meron pang ibang objective na pwedeng kuhanin. So maybe ito yung reason no, bakit talagang taas ang importance ng Khalid. Pero mamaya na yun, Prince. Delikado ata si Super Prince dito. Aabutan ba niya? Or aabutan ba siya ng Team Falcons? Boy pa. Pero not for long kasi si Pio nakakuha na ng kill. Dito si Cork pero hindi ata sapat yung kanilang damage. Pero si Brusco ay nag-aabang. Ang goal ba dito ay sipain? Kaya lang wala kasing damage dealer na katabi. Oo, parang haharangan na rin ng mga players dito ng Team Falcons. So turtle pa lang to pero parang magkakasagupan agad yung ating dalawang teams. So si Flapkasey nandito rin for the vision at parang hindi na ipipilit as Team Falcons will secure another turtle. So dalawa yung nakuha nila tapos isa naman para sa Onyx. Yun naman pala yung importance ng Khalid and Gatot Kacha pick up dito ng Team Falcons na yung layering. Ganda. Yung stun ng Raging Sandstorm in to the after the Guardian pero yun lang, napuwersa siya palabas. Ang sakit! Oh, hapdi naman. Yan yung mga sinasabi natin po kay Few. Pagka tumama lagi, hindi mo na mapapansin na, ay, kalahati na pala yung buhay ko. Ouch! Ouch! Mapapa-ouch ka talaga eh. Ayun, napa-ouch na rin dito si King Kong mula doon sa paglapag dito ni Super Marco. Kaya naman si Brusco ay umaantabay din lang. Grabe si Flapkasey tsaka si Ogun dito eh. No? Kung kanina may Jump Brothers, ito Brusco Bros naman eh. Oo, diretso lang sila eh, no? Parang kung sige. Ano? Pag may nakasalubong, sige, nakasalubong din nga sa baba Ayan. Kailangan umount ni Kyle TC. Masakit na rin actually si Kelra dito. Hindi natin namamalayan. May isang deathman siya pero nakakapundo na eh. Kanya-kanya na to para sa mga teams natin na parang bigyan ng space. Yung dalawang gold laner, mamaya kasama na yata sila. Kaya nakakatakot to for Team Falcons kasi pag di nila napapatay si Kelra yung rat-rat ng damage output, especially may Malefic gun na. Ayan yung kailangan nila iwasan. But overall, kita pa rin naman natin yung advantage, yung binabangit natin kanina. Pagdating ng mid-game, you have this amazing composition mula sa Team Falcons na hindi kailangan intindihin ni Kyle TZ yung paparating ng Team Falcons kasi ihahain yan ni Ogun at pati na rin ni Flapkasey, especially with their combo. Yun lang, yung zoning mechanic ng Zushin, yun lang din yung kailangan nila intindihin. But in terms of damage, hindi rin naman sila nagkukulang kasi scaling din naman yung Harit at pati na rin yung Fanny. Na meron na rin Malefic Roar, by the way. Di siya nag-War Axe yung typical build-up ng isang Fanny ngayon. Ang kinuha niya is yung Fury Hammer with the Malefic Roar para enough yung kanyang physical damage para patayin yung mga frontliners. Oo, kaya pala matapang din talaga si Kyle TC na pumasok. Kasi kanina, di ba, nung shumut siya, diretso kay King Kong. So, pwedeng i-replicate ulit yun or gawin ulit ng Team Falcons. Eto na, kanya-kanyang zone na to sa may Lord natin. So, meron na rin Blood Wings for a few. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating dalawang kupunan. Pauna mag-clear ng minion wave, pero ito na naman parang poke lang muna yung gagawin dahil alam nila na importante na maging pasensyoso kapag sila yung magkatapat. Nakakairita yung yung Lanterns player mula kay Super Friends. Ngayon lalaban na ba dito ang Team Falcons? Medyo sinusubukan lang ng Onyx Philippines kung go ba sila. Hinawakan na ni Flapkasey yung unang Lord ng laban.
pero pinangahawakan pa rin ng Onyx Philippines yung magandang posisyon nila doon sa likuran dito ng Lord. Pero si Kirk umabante na. Oo. Malaking... Uy, kick! Wait lang, nagsipa na nga rin. Kagad! At ito yung mga Jabombies mula kay Kera. Pasok din niya kagad dito si Kyle TZ. Pero nagamit ng Crimson Beacon. Sa likuran sa harapan naman ito si Kirk. Pero kailangan niya lumayo dito. King Kong, diretso na kagad doon sa Lord ng laban. Pero si Flap TZ sabi niya hindi kami papayag. Round 2, hindi tumama yung snipe. Pero andun din Ton mula dito kay Flap TZ. Pero mamatay siya sa kamay ni Kera. Ngayon naman yung flicker na gamit din ni Super Friends. Medyo bawasan ang Team Falcons. Wala pa si Flap TZ for the next 20 seconds. Oy! Pero si Kirk at ang pinupuntirya. At napuruan na kagad ni Kyle TZ. Okay, killing spree para kay Kyle TZ. Patay dito si Kirk. At ang nangyari dyan ay hindi pa rin maglo-lord yung ating dalawang teams. Ramdam na ramdam mo na parang alam lang nila kung kailan talaga sila pipilit na mag-team fight at kung kailan hindi. Grabe si Prince ha. Kanina hindi siya nahuli ni Kyle TZ. Even though napababa yung kanyang buhay. Pero di pa rin siya namatay doon. Oo. Gamit Oy! wait lang si King Kong dito na. Mainit dugo ni Kyle. Oh, Tinamaan ng mga cable eh. Oh, hinahanap talaga ni Kyle TZ kung nasan si King Kong. Ang dami ng mga moments, parang pangalawa na to, pangatlo. Na talaga tinatarget, nirarush na nila yung Lord. Alam nila na walang buhay yun si King Kong. Aabot ba ang mga players ng Onyx? Ayun na, nakuha na kagad ang mabilisan dito ng Team Falcons. Pero magtuturn nga ba? Pero tumaan ng Raging Sandstorm itong si King Kong. Killing spree na si Guerra. Pero lalaban na daw yung pamilya dito. Si Super Marco magiging target nila. Kaya lang ang problema ay mapuna talaga yung frontliner. Dumasal lang dun sa may gilid. Nag-quick sand guard lang eh. Na-force out ni Kyle TZ yung retry doon sa purple buff. So alam nila na hindi makakakontest dito yung Onyx. If ever magkakontest man sila, it's a 5v5 engagement. Kaso ang problema, akala ng Onyx is a slow push ni Kyle yung bottom lane. Kasi kanina nakita nila yun eh. Nung sinimulan yung unang attempt doon sa Lord, bumaba muna yung Fanny. Nagpakita siya ron saglit pero umalis din siya kagad. Recta Lord yung call ng Team Falcons. Sobrang talinong desisyon para dito sa Team Falcons sa parang binabasa na lang din nila kung paano yung tingin nila na gagawin ng Onyx Philippines na kapag ba tayo na sa sitwasyon ng gagawin natin, wag yun yung gawin natin para magulat sila na bigla na lang tayo pupunta sa ibang objective. So 12 minutes ng laban natin, napakababa ng kill score. So ramdam na ramdam mo na maingat but at the same time, alam mo yung pabugso-bugso yung team fight natin kasi etong mga players natin ngayon, kaya na nila yung mga biglaang wipeout na setup play. Makrohan kasi yung laban talaga utakan. And so far, Team Falcons sila yung nakakahanap ng better maneuver dito. Pero pag tinignan mo yung stat line, ito naman yung main concern mo for Team Falcons. Onyx pa rin ang lamang pagdating sa gold. So yung scaling factor dito na nagkikick in, kanina nakita natin pagkasipa kay Flap TZ, wala pang isang segundo na matay siya sa harap ni Kelra. Oo nga pala kanina, no? Kailangan nila mag-ingat dito habang si Brusco ay kumakasa na. Alam natin, nasisipa yan. Sabi na, sige, unahin na kagad lang si Flap. Hindi na kagad dito yung kanyang revitalize. Pero sabi na, habang the guard dyan mula kay Flap. Habang si Kiko sa may bandang likod, makakuha sila ng kill. At isusunod pa ata nila si Ogwen. Same with Flap TZ. Ngayon si Kyle at si Super Marco na lang natitira. Kailangan mag-atrasan dito ng Team Falcons. And ready ang pamilya na mag-dive. Andun yung mga cables. Aabot na ba dito? Wala silang panghawak dito kay Kyle TZ. Pero sabi dito ng Super Family, hindi na yan. Huwag na natin nabulin yan kasi Tori muna ang unahin natin plus the purple buff. Ito na ang pinaka mahirap kapag ka isang Fanny user ka, kapag ka wala ka ng purple buff. At bigla na lang lumoban ng gano'n ang kalamangan ng Onyx Philippines. Lalo ngayon na yung team fight ng Onyx Philippines, sila na yung paabante. Team Falcons, yung naghaharap ng magandang setup. Ang problema, yung mga gustong tumalon sa likod ng Onyx Philippines, yung pupuntahan nila, kaya na silang patayin. Kanina, sinubukan ni Ogwen at pati na rin ni Flap TZ. Nalabanan dito yung Beatrix. NBC si Kyle TZ at Super Marco, harapan yung Joy. Ang problema, yung frontliners ng Team Falcons, hindi nila kinaya yung damage ni Kelra at hindi rin naman nila napatay si King Kong. So dapat ang gawin ngayon ng Team Falcons, harapan lang. Kung sino nasa harap, parang yun na lang yung pupuntahan nila or bibigyan para -1 na lang pagdating sa team fight. Pero for Onyx Philippines, nakapwesto ulit sila ngayon para nakaready sila anytime kung ano man ang gagawin sa kanila ng Team Falcons. Dito nakasalalay kung makakapasok na ba sila sa playoffs. Oray ko, nagamit kagad doon cutthroat mula dito kay Kyle TZ. Kung mapapansin natin, medyo body-body system na din sila. Brusco and Kelra, lagi na rin magkasama dito dahil nga doon sa threat nung mga Jabombeats plus Dasipa. Sa sobrang alam ni Super Prince, ni sapat yung damage. Wala siyang ginawa. Tinangkay niya lang yung cutthroat. Nakangiti lang no? Sabi niya, okay. Alam ko, kaya.
Pwede kasi beta pag gusto nilang may pumasok. Basta, may sipa pa pala yun. Pero yung Lord kanina mapupunta, it's gonna be Onyx Philippines. Ayan na, minadali na nila. Tapos sabi dito ni Brusco, out tayo pre, kasi didiretso tayo dun sa purple buff. Alam nila ang gagawin dito ni Kyle TC. Kirk ay nakaabante na. Super Marco and the rest of Team Falcons ay nakabantay at nakamatsyag dun sa purple buff. Feeling ko talaga may Shuba shot call dito after clash. Oh, alis na. Oh, tsaka yung yung King, Sun Farm. Sun Farm mo. Oh. Kasi yung Onyx, pansin ko lately parang dati kasi ang identity nila, pag nananalo sila sa mga objective fights, kahit nga hindi sila manalo sa objective fights basta makapatay sila ng mga hero. Ngayon, kita mo yung disiplina, full out sila, 5-man conceal, lumabas, tapos rekta sila sa buff. Parang, ang priority nila ngayon, King Kong, gusto ko lang naman namin makapag-farm. Ano next? No? Oh, saan ka next? Oy, ayun lang, friends. Oh, wait lang. Ayun na. Nirat-rat na dito ni Kelra. At diretso na ang Onyx Philippines. Sapat ba yung damage nila para maklear ito? Yes, sir. Kasi nga naman nandun yung pag-abante nila. Pero sabi, wag nating isugal kasi nga naman, threat pa rin yung sipa mula kay Brusco. Lalo't available yung kanyang flicker. Oh, sabi pa naman din natin na miss ni Kyle TC mag-funny, na miss na din pala ni Kelra mag-Beatrix. Yung Lord at sabay top lane. Super Marco pipilitin na dumapensa. Ginamit na rin mga Jabomba. So 8-4 ang score natin. AK Golden! Napakahapdi nun. And ngayon, yung Lord lang ang naging punta. Aray ko po, napakakate ng mga Nibiru's. Mula dito kay Kelra. At kailangan nilang, Nibiru nga ba o Renner? Nalilito na rin ako. Oo, apat kasi yun eh. Ano yan? Nibiru. Nibiru. Tama. Renner's apat yun, yung sniper. Yung snipe. Ayun, nalilito na rin tuloy. Yung Bennett, yung parang rocket. Yung rocket. Yan. So nagkaroon pa tayo ng Beatrix 101. Basta pag Bennett, letter B, bomba. Pag Renner, Jeremy Renner. Ayan na, nasipa na nga rin kagad sabay Bennett's range. At si Kera ay nakuha na rin ang kill. Lapag yung Jammer Force. Pinamaximize lang nila din si Kirk ay namatay. Pero buhay pa rin si Few. Kailangang lumatras dito. Pero si Ogen, naku po, kailangang habulin. King Kong and Ogen nagkakahabulan lang. At itong si Kyle TC lumayo na rin eh. Oo, pero parang pwede itong buy time. Ayan, napigilan na. It's gonna be killing spree para dito kay King Kong. So si Kirk lang napatay para yun sa Onyx Philippines. Dalawa naman for Team Falcons. Good thing for Team Falcons, nakakadepensa pa rin sila. Pero grabe na dito yung damage from Onyx. Gusto ko lang sabihin dahil nagpa-funny din ako eh. Aside sa pag nakukuha yung purple mo, nakaka-bad trip. Yung tinatago ng kalaban mo yung purple buff, yung hindi mo makita, yan yung pinaka nakakainis na pakiramdam. And yung Onyx, sa sobrang disiplinado nila, hindi man lang ni-rush kasi alam nila pwede lumipad si Kyle, maretre niya. Diretso. Naghintayan sila parang, wait lang pre, tago muna natin. Kasi pwede yung daan tas retreat, diba? Okay na, nakuha ko. Shot talaga, sabi nila. Teka, tol, half HP, tago niyo muna. Kasi sakto nga din naman kung nakuha niya yung purple buff. Meron siyang mga buff ngayon, panag-lord. Oo, tas lalaban sila doon. Ang sikip nun ang sikip na iskinita nun Kaya-kaya niyang labanan yung Onyx Philippines dun Kaso yun nga lang, dahil nakatago yung buff, tas may nakatayo yung Beatrix. Ang hirap i-risk. Oo, lalo hindi mo kita si Bruso. Nakita na natin ilang beses dito sa laban na to. Yung mga sipa sabay Beret's range. Mula dito kay Kera at kay Brusco. Na ngayon ay nakapwesto na nga rin doon sa Lord. Pero parang iba yata yung gustong puntahan na ni Owen at ni Super Marco. Take note of the position. At alam natin na mabilis yan kapag merong kalit sa nga pa talaga pupunta. AOG! Ayun na, but of the Guardian of Dito yung Immortality ngayon na nakap mula doon sa Lord. Kiko ay nakakuha na rin ng isa. Kera ay godlike na. Nagwawala na yung gold standard. Nakadalawa na rin Kiko si Kong. Si Ibon Kera. Tag-isa dito ang KK connection. Habang si Brusco ay nakasipa pa. At makukuha ni Super Prince yung kill. Hati-hati lang ang pamilya. Meron pa sila main wave sa may top lane. That's it. Eto na yon para sa Onyx Philippines. Ito na ang katapusan at ang Onyx Philippines ay magpupunta sa ating playoffs. Onyx Philippines showing their prowess again.